Okay, so sa video na 'to pag-uusapan natin yung pag-pick ng tamang template para sa website mo and, simple navigation. Okay, so how to get started. Okay, so dito 'no, para makapag-start ka makapag-create ng, website mo, of course click mo muna 'tong website na tapos dito marami kang puwedeng piliin na template. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay piliin mo yung sa tingin mo na swak para dun sa business na meron ka. Okey, pero don't worry about yung pinaka-exact na itsura niya kasi later on puwede mo naman siyang baguhin. Okey, so very important lang dito yung ano, yung look and feel na gusto mo para dun sa website na gagawin mo. So basically, meron naman tayo dito mga, puwede mong sundan. So for example, kung, business siya 'no, puwede kang pumili dito. Kung consulting yung ginagawa mo 'no, kung gusto mong gumawa ng membership site, okey, so personal, real estate. Pero regardless 'no, kunyari gusto mong gamitin yung nasa real estate hindi ka naman real estate, puwede pa rin yun 'no. So, ayan meron tayo dito restaurant, school 'no. So very important yung look and feel na gusto mo para dun sa magiging itsura ng website mo. Okay, so let's say for example na ito yung pipiliin natin. So preview muna natin siya, ayan. So ganyan yung itsura ng website 'no. So ito yung babaguhin natin. So click natin yung select and then lagay lang natin ay, website. So of course 'pag ikaw magpapangalan yung madali mong, mahahanap siya 'no. Then click natin yung submit, ayan. Ta's puwede kang maglagay dito ng contact information mo dito para mas madali ma-customize 'no. Pero okey lang 'yan kung hindi ka pa nakapag-decide para sa mga bagay na 'to 'no, skip step ka lang. Now pagdating mo dito ay eto na 'no, eto na yung pinaka-template ng website mo. So madali lang siya kasi, hindi ka na nag-start from scratch. Okay, so again i-walk through muna kita 'no, kasi bukod dito sa builder mo 'no, sa website mo, very important of course 'no, kung may ano ka, may ibebenta ka na product dito sa website siyempre na napag-aralan na naman natin siya sa previous video, pero very important na naka-setup muna 'tong mga 'to 'no. Tapos kung may contacts ka, ayusin mo lang siya mabuti 'no. Tapos puwede kang kung appointment naman kailangan naka-setup din 'to na mabuti 'no. So nagkaroon na tayo ng separate na training diyan just to remind you na very important, okey na 'to before ka makapag-create nung, website para mas smooth na, okey? Now dito naman tayo 'no, meron tayong tinatawag dito na block, okey. So eto siya 'no, yung block. So puwede mong palitan yung kulay niya, background color. So for example dito yung white kasi yung ginamit niya, ang background color niyan, eto ayan 'no, yung white na nakikita niyo 'no. So ito kasi, parang, pinalitan na kasi natin 'to 'no, pero 'yan yung, pinaka-background color niya ta's puwede mo siyang, palit-palitan, okey, kung ano yung gusto mo. So ngayon ay meron din tayo ditong call to action. So, button. Ngayon puwede mo kasing anuhin 'to, eh, 'no, puwede mo siyang baguhin saan mo gusto mapunta. Okey, sa example na 'to appointment, 'no. Tapos puwede mo kasing baguhin yung styling niya, puwedeng ano ba yung gusto mo na kulay, 'no, puwede mo siyang palitan kung gusto mo red, blue, 'no, depende sa'yo. Depende din sa brand mo 'no, kung meron. Tapos dito din puwede mong i-adjust yung, spaces ng column 'no. So dito kasi dalawa yung column natin, so puwede mo siyang i-adjust. Actually puwede mong dagdagan 'no, kung gusto mo na kunyari gusto mo 3 yung column niyan, puwede ka pa mag-add dito na isa. Okey, depende sa'yo 'no, 'yan. So tapos ang next naman natin ay, let's say for example 'no, gusto mo yung look and feel netong website na 'to, pero gusto mong palitan 'tong pinakataas. Okey, yung pinakataas ang tawag dito hero. So, kunyari 'no, gusto mo 'tong palitan 'no, ano yung puwede mong gawin? Gagawin mo lang ay mag-add block ka lang dito. So, sabihin natin 'no, gusto mo yung palitan. Ito yung hero 'no, yung nasa pinakataas. So, let's say ang gusto mong mangyari, ang pinaka-itsura niya o instead na gano'n ay sabihin natin ito yung gusto mong gamitin 'no, 'yan. So, ang mangyayari mapupunta siya dito 'no, tapos click mo lang yung save, ayan. Tapos kapagka gusto mo na palitan, of course, i-ano mo na 'to, i-delete mo na 'tong block na 'to 'no, ayan. So, ang mangyayari
Kung mapansin mo, bago na siya 'no, pinalitan mo na yung hero part 'no, yung pinakataas. Ayan, so gano'n lang siya 'no. And then kunyari gusto mo rin mag-add ng block para naman sa testimonial 'no. So for example, ay gusto mo dito 'no, gano'n lang ulit 'no, pili ka lang dito, ayan. So ano yung gusto mo itsura ng testimonial, gusto mo may testimonial yung ano mo, yung website mo, so puwede siyang gano'n 'no. Ayan, kung gusto mo video naman puwede rin 'to. Okey, depende sa'yo 'no. So tapos kung wala ka namang mapili, gusto mong mag-start from scratch ka, click mo lang 'tong empty block, okey? Now, let's say okey ka na dito 'no, okey ka na dito sa look and feel nitong website na 'to. So gagawin mo na lang siya, i-edit mo na lang siya. So, meron tayong tinatawag dito na pages. So, dito sa pages makikita mo lahat ng laman ng website mo. Ito kasi itong part na 'to homepage pa lang siya, 'di ba? Pero marami siyang part, 'di ba? Meron ka pa ditong 'yan, maraming pages siya, 'di ba? Dito mo makikita lahat ng laman ng pages mo. Actually, puwede ka din mag-add ng page 'no, for example, gusto mo naka-separate yung page ng terms and condition, 'di ba? Kasi hindi naman siya maganda na na nandito din yung terms and condition mo. Maganda yung maiki-click lang sila na terms and condition ta's mapunta sila dun sa bagong page na that's the time na puwede mo 'tong, gamitin. So ngayon, kunyari gusto mo mag-add ng ano 'no, ng bagong page. So gagawin mo lang ito 'no, pages, tapos click mo lang yung new, ta's ano yung gusto mong ma-add, page ba, portfolio, pop-up, page group. So let's say 'no, page yung gusto mong i-add. Ngayon anong klaseng page yung gusto mong i-add sa website mo, okey? So let's say for example, ang gusto mong ma-add ay gusto mo makapag-add ng pricing, okey? So 'yan. Kunyari 'no, may in-offer ka na services or meron kang software na offer, depende 'no kung ano yung meron ka. So kunyari ito gusto mo meron kang, um, sa pricing kunyari ito 'no, kunyari gusto mo meron kang ganito, ayan. So parang ganyan siya. So i-click mo lang 'to, lagay mo lang ay, pricing. So tapos pages 'yan, ta's click mo lang yung add. So page already exist na siya, lagay na lang natin iba. Kasi may pricing na pala dito 'no. So, for example ay gusto mo ay price na lang 'no, 'yan. Okey, so kaya lang ngayon ang mangyayari magdodoble na yung ano mo, yung pricing mo. So, gagawin mo lang diyan kunyari mas preferred mo 'to kaysa dito sa ano na 'to, kailangan mo lang gawin click mo lang yung delete, okey? So, click mo lang yung delete kung gusto mo na may eto na yung pinakagagamitin mo 'no. So, again, balik tayo dun sa ano 'no, balik tayo dun sa home, ayan. Now, ang puwede mo pang gawin dito ay puwede kang mag-add ng, pop-ups. So, kunyari ito hindi ano 'to 'no, hindi 'to okey sa'yo 'no. Delete mo lang siya muna para hindi ka malito. Kasi ito yun yung kusa na siya given na kasi siya dun sa ano mo, sa template. So, ngayon kunyari gusto mong gawin mag-add ka ng pop-up. For example, ang gusto mong mangyari ay pop-up ibig sabihin yung lalabas, pagka nag-scroll ka depende sa preference mo 'no. So, for example gusto mong mangyari ay makuha mo yung contact, information nila 'no. So, may magpo-pop up, and so I'm sure maraming beses ka na naka-experience na nag-visit ka ng website ta's may nag-pop up na ganito 'no, puwede rin 'to. So, ngayon papaano siya nagwo-work, ayan. So, show on, saan mo gustong pages na ito kasi yung pages na ginawa natin. Saan mo gusto na lumalabas yung pop-up? So, kunyari puwede sa appointment lang, sa services lang 'no, sabihin natin all. Ngayon papaano siya mag-aano, papaano siya mag-pop-up. So, pili ka lang dito pop settings 'no. So, kunyari after ilang seconds 'no, o kaya naman ay after nung makapag-scroll sila dun sa website mo or kapag lalabas na sila sa exit or gusto mo ba, naka-desktop lang siya, kung gusto mo sa mobile din i-click mo lang 'to, okey. So, ganun lang siya. Tapos dito when the pop-up is closed, ano yung gusto mong mangyari? Gusto mo ba mag-pop-up ulit siya sa susunod na visit niya sa website mo or hindi mo na siya ipapakita or, next browsing session? Ibig sabihin 'pag kinlose niya na yung ano niya,
yung kunyari yung Chrome na ginagamit niya, na yung browser niya, pagbalik niya ulit dun 'no, 'pag double click niya sa Google Chrome niya, nag-visit siya sa website mo, lalabas ulit siya. So, depende sa'yo 'no. So, let's say, show it again on the next visit. Tas saan mo siya gusto na labas, 'no? Ano yung parang parang ano niya, yung itsura niya, 'yan parang gano'n 'no, nakikita niyo ba? So 'pag fade in, gano'n yung itsura niya, 'yan puwede mo naman siyang i-test 'no, ano yung gusto mo na parang itsura niya, yung pag-pop niya 'no, 'yan. So parang ganyan siya. So let's say dito gusto mo sa scroll siya 'no, kapag naka 15% na siya. So click mo lang yung save, 'yan. Actually puwede mo rin 'tong, bago-baguhin 'no. So, for example, gusto mo na mabago din yung mga content nito 'no, depende sa'yo. Ayan, so i-test natin ngayon 'no. So, let's say nag-scroll tayo dito, 'yun. So, lumabas yung pop-up 'no. So, 'yun yung ibig sabihin nun 'no. Kumbaga lalabas yung pop-up based dun sa scroll mo. So, actually puwedeng iba din naman yung gamitin mo 'no. So, for example ay sa pop-up, instead na yung ginawa natin kanina na scroll puwedeng based on time. Okey. So kumbaga parang depende siya sa seconds 'no? So depende sa'yo kung ano yung gusto mo, okey? So, ano pa yung nandito, so save mo lang 'yan, kung okey ka na dun. Then, meron tayo ditong tinatawag na global styling. So for example eto, gusto mo mangyari dito ay papalitan mo yung font lahat 'no? Kunyari sabihin natin yung mga naka-paragraph. So, instead na isa-isahin mo siya 'no, puwede kasi meron tayong tinatawag na global styling. So, kunyari gusto mo ay lahat na naka-paragraph 'to 'no, paragraph ay para makita niyo 'no, i-scroll down lang muna natin. Ito 'no. So, instead na ayan paragraph 'di ba? Kunyari gusto mo iba yung gamitin mo na ano, ayan nakikita niyo nag-iiba siya dito 'di ba? So, kunyari Times New Roman 'no, ta's puwede mo ring i-adjust yung ano niya, yung font size niya. Ayan, ta's yung spacing 'di ba, puwede rin 'yun, puwede mo ring bagu-baguhin 'yan, depende sa ano mo, depende sa preference mo 'no. So, bukod dun, meron din tayong tinatawag na, um, color palette. So dito kumbaga dito kasi para mas madali ka na makapag-color 'no, nung website mo. So primary, ibig sabihin ito yung pinaka-commonly used sa website mo. Secondary, ang reason kung bakit merong mga ganito, kasi para hindi ka na magtitimpla ng kulay. So for example, gusto mo color blue pero may specific ka na timpla na gusto. So instead na palagi kang magka-copy paste dun sa ng color code, puwede mo siyang ilagay na dito. So kunyari gusto mo ay papalitan mo yung kulay, 'di ba, kung ano yung gusto mo 'no. Tapos kunyari kung saan mo siya gusto nakalagay. So kunyari ito 'no, gusto mo palitan siya, palitan ng color 'no. So instead na ganyan yung ano niya, ganyan yung kulay niya, puwede mo siyang palitan. So, ito yung primary, ito yung secondary, ganyan 'no, hindi mo na siya titimplahin. So, pag-click mo dito 'no, tapos ito din 'no, papalitan mo din 'to, pag-click mo dito, magbabago na siya, okey? So, yun 'di ba, gano'n lang kasimple 'no, yung paggawa ng, ah beautiful website para sa business mo and ayun 'no, kumbaga tinuro ko sa'yo dito kung papaano ka pipili ng magandang template na swak sa business na ginagawa mo and kung papaano siya i-navigate. Okay, so I hope na marami kang natutunan and see you on our next video.